Usawa yung pagkain nyo ngayon. Excuse me. Grabe. Okay. Pag sobrang laki mga ka-farmers, kailangan hatiin. Napakabilis maggaya. Ito na nga. Dami. Ito yung ating shredder mga ka-farmers doon sa bahay. Baka ngayong araw makapaglagay na ng kuryente dito sa ating triangle house. Isang puno lang ito, pero napakarami. Ito yung ating giniling na saging, sobrado sa isang planggana. Kaya nilipat ko muna para mahalo ng maayos. Palagi tayo naglalagay ng oregano para maprotektahan or makaiwas sa sipol sa ating mga alaga. Dahil matinding kalaban yan sa ating mga alagang manok. Commercial feeds mga ka-farmers. Ito yung ating binibigay sa ating mga alaga. Ito para sa heritage chicken at sa mga native. Kasama na ang Peking duck at Bengala. Ito naman ang ginagawa natin, grower at saka starter. Pinaghahalo natin at nilalagyan natin ng tubig. Yan mga ka-farmers, pagkatapos bumuka, pag napansin ko na kulang ng tubig, lalagyan ko pa yan para medyo may sabaw. Kasi sinisip-sip ng ating baboy. Ang lakas kumain pag may sabaw. Ito naman, ito ay banana trunk. Hinaluan natin ng Integra 1000 mga ka-farmers. Kung sa unang araw, pangalawang araw hanggang 1 week ay nag-pure feeds tayo, nakahalata na ako mga ka-farmers. Yung 3 kilo, nako, parang hindi ko makasya. Ito ngayon, 8 dakot na lang. Ayan, napakarami na ito. Siguradong busog na busog sila. Ito naman, ayan, commercial feeds at saka banana trunk at may halo na oregano. Pati ito, may halo itong oregano. Ito yung ating tipid tips para sa mag-aalaga ng mga heritage chicken, native na manok, Muscovy duck na pwede natin maibigay. Hindi tayo nagbibigay ngayon ng Madre de Agua dahil nga marami naman tayong banana trunk. Paminsan-minsan alternate para hindi ka agad maubos at makasibol yung dahon. Pinapalipas natin ng 2 araw, 3 araw bago tayo kumuha sa ating Madre de Agua. At yung aming plano na Azula Pond, ayan, gagawin na namin ni Brad baka bukas or susunod na araw. Dahil sa araw na ito, sana pumunta dito ang electrician, may kabit na yung kuryente.
hinahaluan ko ng banana trunk yung pagkain ng ating alagang black pigs para dahan-dahan siya na masasanay. Pakunti-kunti mga ka-farmers. Pati na rin yung Madre de Agua. Yan yung aking technique para masanay siya. At sa susunod, maging inahin na yan, sanay na yan sa organic. At hindi na tayo mahihirapan magpakain sa ating black pigs. Ayan, ang resulta. Ito yung ating practice every morning. Nililinis muna yung kanyang kulungan bago tayo magbigay ng kanyang pagkain. Laki na mga ka-farmers. Ilang buwan pa lang, wala pa nga. Malapit siguro. Malapit isang buwan or isang buwan. Ilang pa siya mga ka-farmers. Dahil sa sobrang busy natin dito sa farm, sa ating ginagawang shop, hindi na natin napapansin. Ito yung hindi ko pinagtitisihan mga ka-farmers, ang pag-uwi ko sa Pilipinas. Kasi yung panahon na nagbubumbahan, yung Israel sa una, yung 14 or 12 na missile, nandoon pa ako nun. Yung intercept ng Qatar. Nandoon pa ako nun mga ka-farmers, nandoon ako sa Azizia, nakatira. 2 missile ang tumama sa lupa para kaming lumitaw yung aming kaluluwa dahil malapit yun sa aming nilirentahan ni Mrs. Kaya ngayon na nagigira na naman, ingat po sa ating mga kababayan na nasa Qatar. At hindi lang sa Qatar, lahat ng Middle East, ingat po kayo lagi. Yan po yung aking remind sa inyo na mas importante ang pag-iipon. Palagi po tayo mag-ipon kung tayo ay mayroong magandang sahod, makakalugar tayo, palagi isipin ang pag-iipon. Dahil sa abroad, hindi pang habang buhay. Taga Pilipinas tayo, 100%, babalik ka rin sa Pilipinas. Hindi ko lang alam yung iba, hindi naman siguro lahat, pero kadalasan babalik talaga sa Pilipinas. Alright. Nilalaro-laro ko ito mga ka-farmers para masanay. Kasi gagawin natin inahin ito. Itong kanyang sugat mga ka-farmers, kagat ng lamok, bumili tayo ng Quick Heal. Spray ho yan. In-sprayhan na natin isang beses lang. Nung mga unang araw, parang kakaroon ng nana, naglalaway. Pero ngayon, isang spray lang mga ka-farmers. Napakagaling ng Quick Heal na yan. Ganyang kaliit. 100 plus. Malapit sa 200. Napaka-effective. Ito. Kulang ng sabaw. Tingi pa ng sabaw, Brad. Napansin ko sa kanya, mas gusto niya yung may sabaw. Parang tao din, gusto ng bulalo. Ito. Yan. Ito yung ating Madre de Agua. Bawat pagkain natin mga ka-farmers, hinahaluan ko yan. Pag titingin ko, minsan, konti na lang or wala na. Kinakain niya pa konti-konti mga ka-farmers. Hanggang masanay ho ito. Ayan. Noong unang araw na dumating ito dito, nabubuhat ko pa ito mga ka-farmers. Napakagaan. Pero ngayon, hirap na akong buhatin to. Mahin ka rin maayos dahil mga anak ka pa ng 12 bawat kanakan. Kahit 10 lang, ayos na. Sarap talaga pag may alaga. Ayan yung resulta ng Quick Heal. Oh. Hindi na siya basa. Isang spray pa lang yan. Mayroon nakapag-advise sa akin na magaling daw yung Quick Heal magpagaling. Haba na. Ang kagandahan dito na gawing inahin dahil babae.
Apakan kayo. Dito. Dito. Kasawa yung pagkain nyo ngayon. Walang mabot. Ano? Ang ating mga native, oh. Dito. Lakas kumain mga farmers, oh. Dito yung iba. Ito yung damage, oh. Patuloy na daw laban. Laban lang. Yung isa namatay niyan. Pasobra yan ng ating bidilhan. Ang saya nito pag malalaki na mga kaparmers, pagdating ng 2 months, puting-puti, yellow yung tuka, yellow yung paa. Ganda nitong tingnan mga kaparmers. Kahit itong ating kulungan na ito na dalawa, yung 50 piraso pag nabuhay lahat, puno ho ito. Dahil yung isa nito, maabot ang 2 kilo sa 2 months. Kung hindi man umabot, nasa 1.8 siguro. Tara, doon naman tayo sa mga native. Nagwawala na yung native. Okay. Hirap nito pag naapakan. Pag naapakan mga kaparmers, siguradong magtitinola tayo o ginataan na may papaya. Ayan. Lakas kumain ito. Kung pure feeds yung ating pagkain, sigurado na plano na akong bumalik sa abroad ngayon. Kaso ang hirap ng bumalik mga kaparmers. Dahil nagpuputo ka na sa Middle East. Dito kayo, dahil nandito yung pagkain nyo.
Ngayon mga kaparmers, papaliguan natin yung ating mga alagang manok. Gamit natin is Zeromite para matanggal lahat ng kuto. 4 na piraso sa isang hindi pala isang balde. Kalahating drum na ata ito mga kaparmers, hindi na ata ito balde. Para walang kuto ng ating mga alaga. Haluin natin na mabuti. Ayan. Sino mauna sa inyo? Ikaw muna. Dahil ikaw ang patingin niya kung meron. Parang mura naman hawak kaso. May iba. Grabe ang taba nito. Tingin mo na patingin para alam namin kung meron. Kasi ayan, mayroong isa, nakikita sa kanyang buhok, ang kanyang feeders, mayroong mga lisa mga kaparmers. Swerte ka dahil ikaw na una. Masarap maligo talaga. Masarap maligo ang aming mga chicken. Ilalim ng pakpak. Okay. Tapos na ang isa. Ito naman. Parang ako na rin ang naliligo ah. Ang hirap mabasa ng buhok ng chicken. Ito sa ilalim. Sa ilalim para siguradong wala. Sa mga kaparmers na nagpaplanong mag-alaga ng heritage chicken, ito yung aking advice sa inyo. Dahil napansin namin ngayon kung sino yung malalakas ang resistensya, malalaki ang katawan, bilugan, pareho lang naman sila ng kinakain. Organic na may halong commercial feeds. Lahat ho ng Black Astrolorp, yan po yung malalaki, matataba mga kaparmers, bilugan. Yung mga RIR, ibang kulay, medyo alanganin mga kaparmers, pero ayos din naman ang katawan. Pero kung i-compare natin sa dalawa, sa liksi, sa laki ng katawan, mataba, yung mga itim, yung mga nangunguna. Meron ako nakita na isang nag-vlog na ang Black Astrolorp daw, mas matibay ang resistensya, hindi sakitin. Halos na paliguan na lahat mga kaparmers. Mangilan-ngilan na lang yung hinuhuli ni Brad. Ayan na oh. Sakto yan dahil maaraw ngayon. Ilan na Brad? Dalawa na lang no? Isa. Tapos isa yan. Tapos yung itim na mailap. Yan yung Black Astrolorp. Yan yung last. Titingnan natin kung talagang mataba din yan. Kasi lahat nahawakan namin. Ang itim talaga yung magaganda ang katawan. Ito yung mga kaparmers. Ganda ng katawan, no? Ang bigat. Parang butong. Kaya advice ko sa inyo, mas mainam yung Black Astrolorp kaysa sa mga RIR at ibang mga heritage chicken. Dito ako saludo sa itim. Para sa akin lang mga kaparmers ha. Para sa mga gusto mag-umpisa.
Advice ko lang yan. Pero nasa inyo pa rin yan kung ano ang gusto nyo. Ito na yung pinakalas na ating pinaliguan. Lahat nakaligo na. Preskong presko yung ating mga alaga ngayon. Bukas, yung mga native naman, huwag natin pagsabay-sabayin. Dahil pupunta pa ako sa shop para patuloy yung pag-aayos. Para sa inyo mga kaparmers, ano ba yung magandang date sa pag-open ng negosyo? Mayroong mga nagsasabing maganda yung infinity. Yung 18, 28. Yan, papaaraw sila. Ito mga ka-farmers, alam niyo ba yung aming plano ngayon kung ano? Magkakatay tayo ng native na manok. Parang namimiss ko. At nag-request si Mrs. Sabi niya, baka naman pagbibigyan natin. Magkakatay kami dito sa aming farm ng native na manok. Ito yung panggatong. Yung panggatong dito mga ka-farmers, unlimited din. Dahil napakarami ng puno ng kawayan, kaya napakarami din yung tinatawag na tanghas. Yung namatay na sa puno. Grabe, ang dami. Kaya dito sa mga kapitbahay namin, lahat ng paggatong puro kawayan mga kaparmers. Siguro mga kaparmers, kung hindi kami umuwi ni Mrs., lalo na't meron kaming bibi, nasa Qatar pa rin kami at kinakabahan. Yung kapatid ng asawa ko at yung aking bilas nasa Qatar. Sabi nila wala doon silang trabaho kasi yung aking bilas is nasa Kaslapan nagtatrabaho yun. Wala doon silang pasok. Pero yung aking sister-in-law, kapatid ni Mrs., sabi niya nasa office work lang sila. Hindi sila nakakalabas. Lumalabas, uuwi sa bahay. Kaya pasalamat din ako na nakauwi kami ni Mrs. Yun ang iniisip ko sa una nung panahon na binagsakan ng missile ang Qatar. Nasa isip ko sa una, saan kaya tayo magtatago? Sa Qatar naman, hindi naman katulad sa Pilipinas na walang mga pwedeng pagtaguan. Hindi katulad sa Pilipinas, marami ditong mga gilid ng ilog na mga may butas pwedeng makapasok. Sa Middle East, siguro yung mga matataguan, yung daanan ng train, yung mga underground. Pero siyempre mga ka-farmers, pag mga ganyan na emergency, ang priority niyan is mga lokal. Nasa pangalawang choice na yung Pilipino. Yung mga expat, ano na lang yun, kung mayroong space pwedeng makarga, pero kung walang space, dyan lang muna kayo sa labas. Hindi kayo pwedeng magtago sa mga taguan nila. Yung mga lokal yung priority nila. Pakulo muna tayo ng tubig mga ka-farmers. Then kukuha ko ng manok dun sa ating kulungan. Cowboy lang muna. Wala munang kusina. To be follow na yung kusina. Pag nakalugar-lugar, gagawa tayo ng kusina mga ka-farmers. Dito ang gagawin ko. Nakasiparate.
Nandito lahat yung preparation pagluluto natin. Habang tanaw natin yung ating triangle house. Para maganda yung ating view. Kailangan organize. Maganda dito dahil malapit sa Jetmatic. Kung panggatong lang pag-uusapan mga ka-farmers, walang problema. Libre. Dito sa probinsya, basta't madiskarte lang tayo. Buhay ho tayo mga ka-farmers. Wag lang ho tayong tatamad-tamad. Siguradong kukulo yan. Ang hirap nito pag lumipad yung ating kaldero sa sobrang dami ng panggatong. Yan. Tapang ng apoy. Yung ating mga alagang heritage chicken mga ka-farmers, nagpapabilad. Ano, fresh na fresh kayo? Kumulo na mga ka-farmers. Sakto. Para sa akin mga ka-farmers, mas masarap yung sabaw pag medyo ma-brown at naluto na ng konti yung kanyang balat. Yung para bang ganito mga ka-farmers, ang sarap ng sabaw niyan. Lakas ng apoy. Kaubo yung aming banat mga ka-farmers. Masarap ito na sinabawan, pero masarap din na ginataan mga ka-farmers. Tatlo yung ating sinatay, kasa maliliit yung dalawa.
sarap nito mga ka-farmers. Tapos mayroong bahalina. Nako. Ito yung mga atay, bituka at saka balon-balonan. Katatapos lang namin magkatay ng native na manok mga farmers. Uuwi na kami dahil mag-aalas 11 na. Magluluto pa. Pero bago kami umuwi, magdadala kami ng pakol. Yung saging na merong buto. Para hindi na maggagayat mga farmers. Ipapasok na lang doon sa shredder. Hatiin mo Brad. Dalawang hati. Diyan, patuloy mo muna dyan. Ayan. Tapos hatiin mo. Ayan.